Good morning mga kasiman at sa ating mga viewers. No? Welcome again sa aking online tutorial sa ating ECDIS JRC type model 9201. Okay mga kasiman, no? Ang gagawin natin ngayon ay mag-order muna tayo ng mga ENC, no? Mga charts na kailangan natin sa aming na kailangan namin dito sa aming next port. No? Meron na kaming next port at papunta kami ng Argentina, no? Dalawang port sa Argentina, San Lorenzo at Necochea, Argentina. And then after dito sa Brazil, no, nakagawa na ako ng route mga kasiman, no, dalawang route papuntang Argentina. So ang gagawin natin ay ita-transfer natin yung route sa ating USB, no, para maka-order tayo ng mga kailangan na ENC na mga charts. Okay, simulan natin mga kasiman. Okay, punta tayo sa menu. And then punta tayo ng route planning, no. So itong ating route na ginawa ay kailangan i-transfer natin sa ating USB. Okay, no. Ang aking ginawang voyage name ay voyage 82 na kami, Balas, Rio Grande, and then San Lorenzo, Argentina. So i-click natin siya mga kasiman, no. Okay, then i-open. Okay, so ito yung aking route papuntang Argentina, no? Okay. So hanapin natin siya mga kasiman, no? Para makita ng ating mga viewers sa ating passage plan yun. Okay mga kasiman, ito yung aking ginawang route, no? Okay, dito kami sa Rio Grande. Then pupunta kami ng San Lorenzo, Argentina. Yan. So ito yung mga chart na ating i-request, no, for the next voyage, no. Okay. First port pa lang po yan mga kasiman kasi dalawang port po kami, no. Okay, so ito na yung passage plan. So ang gagawin natin, punta tayo sa save. And then makakakita kayo na export, no. Iba po yung pagpa-file transport. Doon po paggamit po natin yung ating file manager, no. So ito po ay through route planning, no. Sa route planning kasi nandito yung CSV files, no. Kasi yung dun sa file manager, RTM po yun, no. .rtm po ang mga files na makakopy nyo doon, no. And that one, pwede po yun i-export sa ECDIS lang, no. Hindi nyo po mabubuksan yun sa ating sa ating computer, no. Hindi siya naka-Excel format, no. Ito kasing CSV naka-Excel format. So iyon yung iyon ang gagawin nating file, no, CSV file. So iyon yung dapat na makopya natin sa ating USB kapag mag-request tayo ng ENC charts. Pwede na ma-RTM mga kasiman, no. But gawin na lang natin yung CSV para at the same time paggagawa tayo ng ating soft copy ng passage plan. Okay mga kasiman, no? So i-export natin to. Click natin yung export. And then yan, magpapakita yung ating USB. Nakasaksak na po yung aking USB mga kasiman. Ito po siya. And then ito po yung sinasabi ko RTM, no? Yung file type niya, papalitan po natin ng CSV. Yan. Okay, so and then lagyan po natin ng name, no? Voyage A2 is Balas, no? Balas, and then Rio Grande to San Lorenzo, Argentina. So yan yung ating ito po yung aming first port, no, sa Argentina. So lagyan natin to ng Brazil, no, kasi mayroon ding Rio Grande no, Argentina. Lagyan natin yan ng Brazil. Okay, then enter. Yan kasiman, no. And then okay. Yan po yung makikita natin sa ating USB, no, na name. Okay, next, no, i-open naman natin mga kasiman yung next port namin, open. And then ang next port namin ay San Lorenzo. After San Lorenzo, next is Necochea, Argentina. So i-check natin siya, no, i-order din natin siya. And then open.
Then, ito siya mga kasiman, no? Okay. Laden na kami kasi maglo-load na kami. Naka-load na kami dito sa San Lorenzo, no? And then, Necochea na kami. Okay, so ganun din, no? Same procedure. Dito tayo sa save, export. And then, file name. Ano pala? CSV muna. CSV. And then, ito yung sinave natin na una, mga kasiman, no? Then, file name CSV, and then yung file type CSV, and then file name ay Voyage A2 Leiden na, no? And then, San Lorenzo to Necochea, no? Necochea, Argentina. Okay. Argentina. Ayan. So, enter natin mga kasiman. Okay. So, ito ay i-okay lang natin para pumasok sa ating USB. Okay mga kasiman, no? And then, ang next procedure natin ay yung mag-load na sa ECDIS, no? Ay mag-load, ano na tayo, request sa ating master computer dahil nandun ang ating nav tracker to Navtor. Okay, so proceed tayo kay master computer. Okay mga kasiman, nandito na tayo ngayon sa aming master computer, no, kung saan naka-install po si Navtor, no, yung aming nav tracker. Nandito po sa aming master computer. Okay, open lang natin mga kasiman, no, si nav tracker. Ito yun. Okay, ito. Dito po tayo nag-request ng ating mga ENC, no. Si nav tracker mga kasiman, ito po ay provided ng ating ng ating Navtor. Si Navtor po yung aming doon po kami nakasubscribe kung saan siya ang aming provider sa aming mga ENC and publications, no. Okay, hintayin lang natin mag-open to, no, mga kasiman, yan. And then sign in. Okay, yan mga kasiman, no. Hintayin lang po natin yung ating bezel na mag-appear, no. Nasaan na siya? So loading pa siya mga kasiman, no. Ito lang po yung laman ng aming nav tracker, no. Okay. So double click natin yung ating bezel. Ito siya. Okay, so makikita niyo sa monitor displays magkakaroon nito, no. Reports, products, and routes, no. So, ngayon mga kasiman, ang gagawin natin, ayan yung complete details niya, no, mga kasiman, no. Dito rin tayo nag-order ng ating mga publications, mga kasiman, no. Pero itong route natin, the same time, mag-order tayo ng mga publication, ADP, yung ating digital publication, yung ating mga light list, radio signals, total tides, and then yung ating mga electronic sailing publication, no. Okay, so umpisahan natin mga kasiman, no. Yung ating route sa ECDIS, ita-transfer po natin dito sa loob ng nav tracker, no. Okay, so pupunta tayo ngayon. Ito yung kanyang mga menu mga kasiman, no. Reports, products. Okay, ito. Subscribes, ordering, paper correction, and then sa route. So, yun. Ito po ang ating i-click, no? Dahil i-import naman po natin. Kung sa ECDIS, in-export natin yung ating route, dito naman i-import natin, no? Okay, yun yung import. Click natin si import, no? And then, hanapin natin yung ating USB. Ito, ECDIS. Ayun, mga kasiman, no? Ayun yung dalawa natin na nilagay, no? Naka-Excel format na siya, no? CSV file. Okay, unahin natin si Rio Grande, Brazil, San Lorenzo, yung first port natin, no? Click natin siya mga kasiman, no? Ayun siya mga kasiman sa file name, no? CSV file. Then, open. Okay. Tapos, mag-a-appear kay nav tracker yung one route has been imported successfully. So, makikita niyo siya dito, no? Okay, i-okay natin to mga kasiman. And then, i-click natin to, no? Yan, Rio Grande. Okay, so yung ating route sa ECDIS, mapupunta po dito, no? Ito siya.
from Rio Grande to San Lorenzo, Argentina. Okay? So, ang gagawin natin dyan mga kasiman, kapag nakita na natin yung ating route, na-tick na natin dito sa box, and then, order na tayo mga kasiman. Yun. Kita nyo to, ordering. Click naman tayo sa ordering. Okay, dito rin tayo sa NavTracker mag-aano ng ating mga not up to date na ENC, no? Balikan nyo na lang mga kasiman yung aking video, no, doon sa ating pag-update, pag-request ng not to update na ating mga ENC, no? Okay, so nakita nyo to, di ba kulay pula siya mga kasiman yung ating route dito. So ano natin to, papalitan natin, dapat maging siyang kulay magenta or violet. Okay, paano gawin yun, no? Pwede mo siyang i-double click dito ng mga kasiman, and then pwede naman dito sa ating dito yung kinlik natin, no? So eto siya, July 5, no? So double click lang natin siya mga kasiman. Ayun, one click lang pala. Pag one click natin, mag-a-appear tong mga kasiman, no? Magiging siyang magenta o violet color, no? Okay, no? So ang gagawin natin mga kasiman, after na nakita natin na kulay magenta na siya, ito na tayo mga kasiman, no? Order, dito rin tayo nag-order renew, no? And then show products, nandito, in order manually, no? Ito yung kanyang option, no? So dito tayo sa order and renew license, no? Pag mag-renew rin tayo ng mga, halimbawa expired na no, na ating mga ECDIS na, no? Tapos babalik naman tayo dun sa port na yon. So ito naman yung ito din naman yung i-click natin, no? Parang halos ito lang naman lahat, no? Okay, so naka-highlight yung ating route, and then kulay magenta na siya, and then order tayo. Click natin si order. Yun. Ito mga kasiman yung kanyang choose parameters, no? Yan, choose parameters. Yan. Products include ENC. Okay? Okay? Yung ADP, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga light list, radio signals, yan, 1345, radio signals 2, radio signal 6, no? And then yung ating total tide, no? And then including siyempre yung sa mga sailing direction, no? Ito po ay yung ating ENP na po sa ngayon, no? Okay. Then dito sa iba pang publication wala na, no? Halos iyon lang yung tatlo na yan, no? Yung ENC, ADP, and then ENP. Okay, then default licensing period 3 months. Sa iba kasi 1 year, no? Kahit ilagay mo po dito sa amin na ilagay mo man 12 months, pero ang i-issue sa iyo isa hanggang 3 months lang, no? After 3 months, kung babalik kayo doon at umabot na ng 3 months, wala na namang license yun, no? So i-renew nyo uli siya, no? Ganon din, no? I-click nyo lang uli ito, then ipasok nyo yung route nyo. Okay, then 1 nautical mile yung sa ating corridor width. Okay, so after nyan, na-check mo na. Okay, so click okay lang mga kasiman. So hintayin lang natin mag-load. O yun mga kasiman, no? So nakita nyo to, kulay green siya, no? Kulay green na siya mga kasiman. So ibig nang sabihin yung legend niya is products in the order, no? Kapag kulay gray pa siya, products not in the order, no? Iyan po yung product panel natin, no? Okay, so ang gagawin natin mga kasiman, ito siya, no? So ika-calculate natin, no? So out of 40, no, total products na ating in order, no, 33 ang ating kailangan na orderin, no? Yung ibig sabihin may 7 na meron tayo, no? Okay, so calculate natin mga kasiman, no, kung magkano. Ayun, $1,605 US dollars, no? Okay, so yung 33 charts na yun, no? Mas mura na ngayon yan mga kasiman kaysa nung kumpara noon na yung isang chart na paper chart ay napakamahal, no? Okay, so next natin is send to order, no? I-click natin si send to order, no? Okay, ayun mga kasiman, ito na siya, no? So valid 3 months. So ito na yung mga ENC na ating kailangan, no? Okay,
So then, pag nakita natin to, ito lang, no, i-check lang natin to, no, yung confirmation. And then, click po dito sa confirm. Okay. Ayan po mga kasiman, no. Hintayin ulit natin siya mag-load. Okay. Yan po mga kasiman, no, yung pag-ano natin, no, pag-request ng ating ENC, no. Okay, ito, order has been registered successfully na, no? Okay. So, hihintayin pa natin yung approve ni owner, no? Siyempre. Tapos, mag-i-email po ang NAVTOR sa atin kapag po okay na, kung nandito na yung ating mga in-order, no? Kasi by approval pa po ito ng ating owner. Okay. Hintayin po natin na mag-successfully siya, no? Succeeded, no? Yung totally finished na siya sa pag-request ng ating kailangan na charts. Okay? Okay, siguro okay na to, no? So, hintayin natin naman siguro yung succeeded niya, no? So, okay mga kasiman, no? Pagka nag-order po tayo na susunod natin na port, no? Siguro the same procedure pa rin, no. Ganito lang po maglagay po ng ating mag-request ng ating mga ENC. Okay mga kasiman, no, ito po ay yung aming nav tracker again para po mag-request ng ENC, no. Ang may provide po nito ay ang aming provider, no, ang aming NAVTOR. Okay? Siguro hanggang dito muna mga kasiman, no, at medyo haba na naman ang ating video. Okay? This is your Kasiman 81 and thank you for watching. Bye-bye!